Temperance. Ano yung temperance? Pagtitimpi. Temperance. Tingnan nga natin. Ang pagtitimpi ay nangangahulugan ng pagpipigil sa sarili. Pagpipigil ng pag-iisip sa labis na bagay, katapangan at pag-aamal. Naranasan nyo na bang magpigil? Ng alin? Ng galit. Ano pa ang inyong pinipigilan? Ihe. Ano pa ang inyong pinipigilan? Yun. Ama, pinipigilan naman yan eh. Totoo. Ang tao hindi nagagano na hindi tao. Okay, ano pa? Pagpipigil sa? Pwede pa lang magpigil sa pag-iisip. Na-try nyo nang pigilan yung pag-iisip nyo. Huwag kayo mag-isip. Ayaw ko mag-isip. Ayaw ko. Na-try nyo na ba yun? Pagpipigil sa katapangan. Ayaw ko, duwag ako. Ganun ba yan? So, hindi ka matapang, pinipigil mo yung sarili. Duwag ako, hindi ka matapang. Pagpipigil sa paghahangad, pag may gusto ka. May gusto kang, anong gusto? Bilhin, may gusto kang pagkain, may gusto kang, yan. So, pagpipigil. Okay, ay! Bakit napakahirap manatili sa magagandang gawin? Bakit ang hirap magpigil? Tingnan nyo to, kasalanan ba ang katakawan? Hindi. Hindi kasalanan yun. Yung pagkain ng junk food. Yung pagmemerienda. Sabi na iba, kapag ikaw ay unhealthy, bawal na ang merienda. Pagkain sa gabi, meron din yan, iniiwasan na ang pagkain sa gabi, lalo na pag ikaw ay matutulog na. Mas maganda na hindi busog kapag matutulog. Naranasan ko kumain ako ng busog, binabangunot ako. Kaya iniiwasan ko kumain ng marami sa gabi. Pagiging matakaw, panonood ng TV. Yan, wala kayong TV, congrats. Paninigarilyo. At iba pa. Kasalanan ba yan? Kasalanan lahat ng sobra. Dapat tama lang. Okay. Sakto lang. Bibigyan ko lang kayo ng 3 R. Tandaan niyo po itong 3 R. Ng pagbabago ng ugali. Kung gusto natin magtimpi, 3 lang tatandaan natin, 3 R na to. Ano yun? Reminder, routine, reward. Okay, reminder. Ano yung reminder? 3 lang yun ha, pagbabago. Maglista po kayo ng mga gusto nyong baguhin sa buhay. For example, iinom ako ng mainit na tubig tuwing umaga. Kasi yun daw ay nakakaganda ng blood pressure. Mag-worship ako. Lista yan. Lista lahat ng gusto mong gawin ng pagbabago, ilista mo. Diba? Didiligan ko mga halaman, mag-exercise ako, mag-aalmusal, magtatrabaho, iiwasan ng tukso ng kaibigan, uuwi ng maaga, maghahapunan. Yan. So maraming mga pwede nyong gawin para magbago, tama? So nasa inyo yan kung ano yung ililista ninyo. Reminder. Okay? Ngayon, pagkatapos ng reminder, routine. Kailangan gagawin, hindi? Kailangan po natin gawin. For example, kakain na ako ng gulay. Ilista mo, reminder. Ngayon, eto na, binigyan ka na ng gulay. Ay, bukas na lang. Tapos binigyan ka kinabukasan ng, ay, bukas na lang. Hindi mo ginawa. Dapat gagawin, okay? So, yan, gawin lahat. Yung mga nalista, yung mga nilista nyo na gusto nyong baguhin sa buhay ninyo ay kailangan gagawin. Routine, okay? At pangatlo, reward. Kailangan may reward. Ano yun? For example, uminom ng mainit na tubig, ang reward niyan, malinis na katawan. Pag nag-worship ka, ang reward niyan, mayapang pamumuhay. Kapag diniligan mga halaman, malinis na kapaligiran. Pag nag-ehersisyo, maganda ang katawan. Pag nag-almusal, may energy for the day. Pag nagtrabaho, may pera. Pag iniwasan ang tukso ng kaibigan, pag umuwi, magpahinga. Pag naghapunan, parang hindi ko to. Parang hindi ko to. Kayo talaga. Yan. So
yun, kailangan may reward. Ayun. Alam niyo ba na ang Seventh-day Adventist ay nagkakaroon ng ganitong movement? Ang tawag dyan ay sad-free movement. Iwas lungkot. Sad. Ba? Kailangan masaya. Ano yung sad? S-A-D. May ibig sabihin yan. S is for smoking. A is for alcohol. D is for drugs. Ito ay pinopromote ng Seventh-day Adventist para maiwasan ang paninigarilyo, maiwasan ang pag-inom ng alak, maiwasan ang pag-take ng droga. Sino na naninigarilyo? Wala po. Wala pa. Sinong uminom ng alak? Wala po. Oh, sikreto na lang sa inyo kung nahihiya kayo. Sinong adik? Ayun o. Ayun. Anong adik? Wala po. Wala palang adik. Okay, walang adik ha? Bakit kailangan iwasan ang paninigarilyo? Nakalagay doon sa lalagyan ng sigarilyo, pag bumili ka, warning, magkaka-cancer ka. Ganda, no? Uy, bili ka ng sigarilyo, halika dito, gusto mo cancer? Halika, bili! Gano? Gusto mo ng sakit sa lalamunan, halika dito, sigarilyo! At gano'ng pagbebenta, no? Kaya pala, kasi nakakasira pala ng katawan yung paninigarilyo. Kung amoyin niyo yung hininga niya rin, ha! Yan, pag bad breath ka, usually yan naninigarilyo ay masama ang amoy. Yan. Kasi, bakit masama ang amoy ng bibig? Kasi natitira yan sa ngipin. Tapos, yung loob ng katawan mo, yung usok pumapasok dyan ay stuck. Kaya, ganito lang kayo kapag makipag-usap. Yun. So, iwasan ang sigarilyo dahil maraming sakit kung may dudulot na. Ang paninigarilyo ay maaaring maka-apekto sa tooth. O, alam na ng matatanda yan. Ng mga lalaki, hindi pala ganun magkakaanak. Kapag ikaw ay naninigarilyo. Ganun din sa babae. Kung gusto nyong magkaanak ng healthy na anak, iwasan ang sigarilyo. Ano pa? Alcohol. Bakit bawal yung alcohol? Di ba masarap naman yung alcohol? Ang pait, no? Yun ang mismo mag-upo eh. Ibig sabihin, may uminom. Sarap na yung alcohol, boy! Pare, wala na tayong problema. Ano siya? Diba? Kala mo wala. Hindi mo alam, nagkakasakit yung katawan mo dahil sa alcohol. Halika dito, pare, sarap oh! Dito, gusto mong magka-cancer, halika, inom tayo. Ganun, dapat. Gusto magka-liver cancer, alcohol. Yan. So, lagi na nating napapakinggan yan na hindi maganda sa katawan ang paninigarilyo at alcohol. At ano pa? Sabi, ang paggamit ng alak ay maaaring humantong sa mas mataas na panganib ng mga problema sa kalusugan tulad ng mga pinsala. Pati pinsala, alam niyo yung mga nagdadrive na mga lasing, maraming na-aksidente dahil lasing. Maraming nare-rape dahil lasing. Ano pa? Maraming pumapatay dahil lasing. Kaya iwasan ang lasing. Iwasan ang alak. Magkakaroon ka ng sakit sa atay at cancer. Next, drugs. Anong nagiging epekto ng drugs? Tingnan niyo yung katabi niyo. Kung ganyan ang itsura, tingnan niyo yung katabi niyo. Ano sila? Before o after? After. Before. Mabuti naman. Kinabahan ako eh. Baka after eh. So, before lang tayo, guys, ha? Before lang. Ibig sabihin, huwag na tayong magte-take ng drugs dahil magiging kamukha natin yung after. Okay? O, ganyan ang magiging itsura. Zombie lang. Nagiging zombie daw. Di ba? So, ingatan ng drugs, ang paggamit ng shabu, marijuana, ang sabi ng iba, paggamit ng bato. Ano yung bato? Opo. Oh, shabu. Marijuana, ang tawag sa marijuana? Choke. Ayan. At iba pang droga ay may masamang epekto sa buong katawan. Ganyan nangyayari. Halimbawa, kung ikaw ay magkakaanak, yan, papangit ang mukha. Magiging zombie.
So magdadrugs pa kayo? Hindi. Tara, sabi tayo para umani tayo. Baking zombie tayo. Ganon, di ba? At, so yun. At isa pang epekto ng mga adik. O ano yan? Bakit? Yan, pambababae. Sino dyan? Taas ang kamay. Ang lalaki. Ang lalaki ka. O yan sabi sa talata, 1 Peter 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos! Yeah. So pag tinanong kayo, paano nyo lalabanan ng dyablo? Ang sagot, maging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So lagi lang tayong lumapit sa ating Panginoon. Sino may gusto ng ganitong libro? Ako po. Yan. Sa taas ang kamay, bibilangin ko. Ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 10. Paglapit kay Kristo, kung gusto niya, bibigyan ko po kayo ng ganyang libro para maiwasan na natin ang anumang dapat iwasan. Matututo tayong magpigil. Kaya sabi sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. So kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin lahat ng kanyang utos at lahat ng kanyang sinasabi. Thank you so much and God bless.